Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Lake Constance sa bansang Germany, may higanting isda ang umaatake sa mga nagsiswimming. Ikinuwento ni Katarina ang kanyang karanasan sa dambuhalang isda na pamuntikan ng kumitil sa kanyang buhay. We were swimming in the water, then suddenly there was something on my leg. Then there was a wound on my leg, there was blood. There were two parts, that part here and the other one on the other side. Naisipan ni Katarina ang lumangoy sa lawa nang biglang may umatake sa kanyang binti. Ayon kay Katarina, kinagat daw siya ng higanting isda. Ang sospek sa pag-atake sa mga kawawang swimmer ay hindi isang pating o buwaya. Sa halip, isa pala itong hito. Ang tawag rito ay Wehl's catfish. Humahaba ito ng 9 na talampakan at tumitimbang ng 150 kilos. Sa sobrang laki, kinakain ito ang kahit anong magkasya sa kanilang bibig. Maski ang mga walang kamalay-malay na kalapate ay damay sa gutom na hito. Sa tuwing wala silang makain, tinatambangan ito ang mga kalapate. Sino mag-aakala na mayroong palang hito na kumakain ng ibon? Ang Wehl's catfish ay isa lamang sa kakaibang hayop na matatagpuan sa Lake Constance ng Germany. Ang lugar na ito ay hitik sa halaman tubig, kaya maraming hayop dito ang likas na matatagpuan. Dito sa kontinente ng Europa, ang Lake Constance ang isa sa pinakamalawak. Tinawag itong lawa dahil hindi ito konektado sa ilog o sa dagat. Kung mapapansin mo sa mapa ng Lake Constance, ang tubig na ito ay napaliligiran ng mga lupa. Kaya naman nagmistulang nakakulong sa lupa ang mga isda sa Lake Constance dahil ang lugar na ito ay napaliligiran ng bundok at ng syudad. Maliban sa higanting isda, ang mga northern pikefish ang isa sa kinatatakutang hayop sa lawa na ito. Ang pikefish na ito ay kapipisa pa lamang galing sa itlog, ngunit todo hataw na agad sa panguhuli ng makakain. Kailangan nilang kumain ng kumain dahil kapag lumaki na ang mga pikefish, sila ang magiging siga sa lawa na ito. Pagkalipas ng 3 taon, maaaring lumaki ng husto ang mga pikefish. Humahaba ito ng 5 talampakan at may bigat na 20 kilos. Hindi mapili sa pagkain ang mga pikefish. Basta't makita nila na gumagalaw ang isang bagay, indikasyon ito ng libreng pagkain. Maski ang buong daga ay hindi mag-aalinlangang kainin ng pikefish. Sa video, nasaksihan ng isang turista ang pagkain ng pikefish sa kawawang itik. Kung ang akala mo na ang pinakamabangis na hayop rito ay ang pikefish, pues nagkakamali ka. Wala kasi itong panama sa mga gutom na European otter. Nilalantakan nito ang mga isda gaya ng hito at pikefish. Kahit sila ang apex predator sa lawa ng Germany, sila naman ang pinaka-cute. Madalas mo pa nga itong makikita na naglalaro kasama ng kanilang mga kaibigan. Noong 1940s, kamunti ka nang maubos ang populasyon ng European otter dahil madalas itong pinapatay upang kolektahin ang kanilang balat. Ang mga balat kasi ng otter ay binibenta upang gawing jacket. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang pagpatay sa mga European otter. Ang sinumang mahuhuling lumalabag rito ay pananagutin sa batas. Simula nang ipinagbawal ang pagpatay sa otter, muling dumami ang kanilang populasyon. Maganda itong balita dahil sayang naman kung mauubos ang mga nagagandahang hayop gaya na lang nito.
Kung gaano kalawak ang lawang ito, ganun din kalalim ang tubig nito. Ang pinakamalalim na bahagi ng Lake Constance ay aabot sa 800 feet. Sa sobrang lalim, kailangan gumamit ng mga scuba diver ng flashlight upang masilayan ang paligid. Nandito nagtatago ang mga isda na kayang mabuhay sa kakaunting supply ng oxygen. Matatagpuan mo rin dito ang mga freshwater lobster na siyang kumakain sa mga patay na isda na nahuhulog sa sahig. Dito sa kailaliman ng lawa, hindi na mabilang ang mga barko na lumubog rito. Ang mga barko na ito ay nagmimistulang tahanan na rin ng mga isda at iba pang hayop. Aabuti ng ilang daang taon bago malusaw ang ganitong kalaking istruktura. Sa sobrang lalim ng lawang ito, ano pa kaya ang mga misteryo na naghihintay na madiskubre sa kailaliman ng Lake Constance? Isa itong paalala na kahit ang lawa na ito ay napaliligiran ng lupa, meron pa rin itong sapat na lakas upang lamunin ang mahihinang barko. Kahit nakakatakot ang lalim ng Lake Constance, hindi maitatanggi na mas nananaig ang ganda ng kanilang kapaligiran. Pinakamagandang araw sa lawa na ito ay ang panahon ng tag-init, kung kailan pinakamaraming turista ang bumibisita. Ito rin ang panahon ng mga insekto upang magparami. Ilan sa mga insekto na makikita rito ay ang iba't ibang species ng tutubi. Pwede mo ring masaksihan ang paglipad ng mga mayfly malapit sa tubig. Espesyal ang makakita ng insektong ito dahil nabubuhay lamang ito ng 24 oras. Marami sa mga aktibong mayfly ay hindi na inaabot pa ng kinabukasan. Hindi lang insekto ang abala sa mga araw na ito. Isa dyan ay ang gutom na fire salamander. Nakita niya ang nag-iisang kuhol na napakabagal kumilos. Naumuhay ang mga salamander sa bahagi ng lawa na may malinis at malamig na tubig. Kapag nakahanap sila ng magandang pwesto, dito sila mag-uumpisang manganak. Sa loob lang ng isang araw, kaya nitong manganak ng 30 piraso. Sa halip na nakalagay sa itlog, kumpleto at buhay nilang iniluluwal ang kanilang anak. Pagkatapos manganak ng salamander, iniiwanan niya na ito at bahala na ang kanilang anak mag-alaga sa kanilang sarili. Pagkalipas ng 3 linggo, ito na ang itsura ng mga baby salamander. Kailangan nilang matutunan kung paano humuli ng pagkain. Buti na lang at nagkalat ang mga larva ng tutubi, kaya ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Kung abala sa paghahanap ng pagkain ng mga salamander, may ibang pinagkakaabalahan ang mga palaka. Ito kasi ang panahon ng mating season. Tuwing mating season, abala ang mga lalaking palaka sa pakikipag-agawan sa atensyon ng mga babaeng palaka. Nang dahil sa paglalabing-labing ng mga palaka, namumuo ito ng napakaraming bagong silang na butete. Dito na muna sila habang hindi pa nila kayang protektahan ang kanilang sarili. Mahalaga ang pagrami ng palaka sa lawa ng Germany dahil bukod sa nagiging pagkain ito ng malalaking hayop, indikasyon din ito na malinis ang kalidad ng tubig sa buong lugar. Kung pinapabayaan lang ng palaka ang kanilang anak, ibahin mo naman ang isda na ito. Sila ang tinatawag na pumpkin seed fish. Ang mga isda na ito ay todo bantay sa kanyang mga itlog. Nandito kasi sa isang sulok ng batuhan nakapwesto ang kanilang mga itlog. Kapag may ibang isda ang magbalak na lumapit, agad niya itong bubugawin palayo.
Kakaiba naman ang estilo ng mga stickleback. Inilalagay ng isda na ito ang kanyang itlog sa ilalim ng lupa. Pinapaypayan niya ito gamit ang kanyang palikpik upang makahinga pa rin ang kanyang mga itlog. Mabuti at saganang mangitlog ang mga isda sa lugar na ito dahil maraming ibon ang nakadepende ang buhay sa pagkain nito. Ang halimbawa niyan ay ang mga heron na masugid na sinusuyod ang buong lawa sa paghahanap ng isda. May maliliit na ibon na hindi kayang humuli ng isda. Sa halip, naging eksperto sila sa panguhuli ng insekto. Ang halimbawa nito ay ang dipper. Mas biyasa ang ibon na ito lumangoy kaysa lumipad. Kailangan sipagan ng ibon na ito ang humuli ng insekto at yan ay dahil sa meron siyang 3 anak na umaasa sa kanya upang kumain. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Prince Gian Martin Ruz, Akizos Grindel Casas. Belated happy birthday kay Kali Skyler Tavera. Happy birthday rin kay Ross Daniel Batan, Boss William Rivera, Summer Bella G. Palacios, Jerome at Jayden Gonzalez, at kina Zay Andre at Jamjam Takbobo. Kung kanina ay napanood nyo ang mga nakamamangang hayop sa lawa, mapapanood nyo naman ang mga hayop na naninirahan sa mangrove forest. Enjoy the video! Dito sa YouTube channel ng isa sa paborito kong content creator, makikita si Harabas na abala sa panguhuli ng bulaso. Kung hindi mo alam ang bulaso, pues malalaman mo ito ngayon. Dito sa loob ng patibom na kanyang ginawa, masisilayan ang bulaso. Isa itong uri ng alimango na may mahabang katawan at may ulo na nahahawig sa isang lobster. Nang dahil sa mukha itong lobster at nagtatago sa putikan, tinatawag din itong mud lobster. Kung minsan, tinatawag din itong scorpion crab. Ang video na ito ay kinunan sa probinsya ng Mindoro, ngunit ang mga mud lobster ay likas na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Importante sa ilang Pilipino ang panguhuli ng bulaso dahil sa ito ay pwedeng kainin. Kaya naman sa tuwing nagugutom ang ilang tiga Mindoro, tumutungo sila sa bakawan upang humuli ng crabs gaya ng bulaso. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang mga lugar gaya ng bakawan. Ang mga bakawan kasi ay hitik sa iba't ibang uri ng hayop, kaya't nakapagbibigay ito ng pagkain sa mga Pinoy. Kung ngayon mo lang narinig ang salitang bakawan, tumutukoy ito sa punong kahoy na kayang mabuhay sa tubig alat. Yang nakikita mong puno na may mahabang ugat, yan ang bakawan. Sa Ingles, tinatawag itong mangrove. Madalas itong nakikita sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Ibig sabihin, tumutubo ang puno ng bakawan sa mga dagat na malapit sa lupa at sa pukanan ng ilog at estuaryo. Dito sa probinsya ng Bohol, matatagpuan ang isa sa pinakamalawak na gubat ng bakawan. Ang bakawan sa Bohol ay ang masugid na nagbibigay ng pagkain sa mga Boholano, ngunit hindi lang mga tao ang nakikinabang rito. Maski ang mga unggoy ay dumadayo rito upang humanap ng panlaman tiyan. Gamit ang kanilang maliliit na kamay, masugid nilang sinusuyod ang putikan para hanapin ang kanilang paboritong pagkain. Walang iba kundi ang mga alimango. Malaking bahagi ng kinakain ng mga unggoy ay ang pagkain sa karne ng alimango. Sa sobrang hilig nila sa alimango, pinangalanan silang crab-eating macaque. Kahit malaya ang mga unggoy na kumain sa lugar ng bakawan, dapat pa rin silang mag-ingat. Hindi lang kasi sila ang nakatira rito. Ang bakawan ay naging tirahan din ng mga gutom at agresibong buwaya. Tuwing low tide at mababa ang tubig, ligtas sa bakawan ang mga unggoy. Pero tuwing high tide kung kailan mataas ang antas ng tubig, ito ang oras ng mga buwaya para humanap ng mabibiktima. Kung tutungo naman tayo sa probinsya ng Palawan, naging paraiso din ito ng bakawan.
Ang Palawan kasi ang isa sa may pinakamalawak na ektarya ng bakawan sa buong Pilipinas. Tuwing oras ng low tide, may mga tao rito na umaaligid para humanap ng makakain. Ang kanilang target ay hindi basta-bastang pagkain. Sila kasi ay naghahanap ng tamilok. Ang tamilok ay isang pambihirang uri ng uod. Inuusisa ng mga hunter ang bawat patay na kahoy kung naglalaman ito ng tamilok. Kung sa tingin nila ay meron itong laman, kailangan nila itong biyakin upang mabuksan. Kapag sinuwerte ang mga hunter, nakakakuha sila ng sariwang tamilok. Kahit mukha itong nakakadiri, maraming tao ang nasasarapan sa pagkain nito, hilaw man o luto. Yum! Sa mga hindi nakakaalam, ang tamilok ay hindi isang uod, kundi isang lahi ng clam o halaan. Malaki ang pasasalamat ng mga Palawenyo sa gubat ng bakawan dahil dito lamang sa bakawan nakakahanap ng masasarap na tamilok. Sa malawak na bakawan ng Palawan, mayroong mga pambihirang hayop na naglalabasan tuwing mababa ang tubig. Isa sa mga amazing creatures na dito mo makikita ay ang pambihirang isda. Ito ang mga mud skipper. Kakaiba sa lahat ang mga isda na ito dahil isa ito sa mga kakaunting uri ng isda na kayang mabuhay sa lupa. Tuwing oras ng low tide, makikita mo ang sahig ng bakawan na puno ng maliliit na mud skipper, abala sa paghahanap ng kanilang makakain. Maliban dyan, ang Palawan ay tahanan din ng iba't ibang uri ng crab na kaaaliwan mo. Libo-libong alimango at talangka ang namamasyal sa malawak na putikan upang humanap din ng makakain. Kung ang akala mo na ang lahat ng talangka ay makikita sa lupa, pues nagkakamali ka. Isa sa pinakakakaibang uri ng talangka sa Palawan ay yung tinatawag na mangrove tree crab. Ito kasi ang uri ng talangka na mas gusto ang mamalagi sa taas ng bakawan, kaya palagi mo itong makikitang umaakyat ng puno. Kanya-kanyang diskarte ang mga hayop rito upang mabuhay dahil alam nila na may panganib na nakamba sa paligid. Ito ang numero 1 kalaban ng mga hayop sa bakawan. Ang lugar kasing ito ay naging paraiso para sa mga naglalakihang bayawak. Kinakain nito ang kahit na anong hayop na kanilang makasalubong basta't kasya ito sa kanilang bibig. Sa pagsapit ng gabi, ito ang oras ng mga ahas para humanap ng kanilang makakain. Ang ahas na ito ay pawang sanay na sa buhay bakawan, kaya alam na nito kung saan sila makakahanap ng biktima. Tinawag itong mangrove cat snake dahil ayon sa nagbigay ng pangalan rito, palagi daw niya itong nakikita sa gubat ng bakawan. Paborito nitong kainin ang mga daga at paniki na nagkalat sa gubat tuwing gabi. Para sa huling paglalakbay, tumungo naman tayo sa isla ng Siargao para bisitahin ang pinakamalaking mangrove forest sa Pilipinas. Ito ang Del Carmen Mangrove Reserve. Sa lawak na 4,871 hectares, kasing lawak nito ang buong syudad ng Muntinlupa. Malaki ang papel ng Del Carmen Mangrove Reserve dahil kanlungan ito ng libu-libong uri ng hayop. Isa sa nakahanap ng tirahan dito ay ang lemon shark. Nakakatuwa ang makakita ng shark sa ganitong lugar dahil para kang nakakita ng pating sa gitna ng ilog. Pinili ng mga lemon shark ang manirahan sa mangrove forest dahil madali silang nakapagtatago mula sa mas malaking hayop na gustong kumain sa kanila. Ang mga lemon shark na makikita sa bakawan ay mga baby sharks pa lang. Sa pagtungtong nila ng 10 taon, saka na lamang pumupunta sa dagat ang mga sharks kapag kaya na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung tutuusin, marami pang uri ng isda ang malayang naninirahan sa bakawan ng Del Carmen.
Importante ang papel ng mangrove reserve para sa pagpaparami ng isda. Ang Bakawan kasi ay nagiging daycare center para sa mga bagong silang na baby fish. Dito sa Bakawan, ligtas na lumalaki ang mga batang isda. Ang mga ugat at halaman sa paligid ang nagbibigay tahanan para sa maliliit na isda. Kapag lumaki na ang isda pagkalipas ng maraming taon, saka na lamang sila umaalis sa Bakawan upang manirahan ng permanente sa dagat. Dito mo malalaman na kapag nawala ang mga bakawan gaya ng lugar na ito sa Siargao, maaaring maubos rin ang populasyon ng mga isda sa dagat. Siyempre, kapag may isda, tiyak na may gutom na ibon na umaaligid sa paligid. Ang lugar na ito ay naging paraiso para sa mga ibon na mahilig kumain ng isda gaya ng osprey. Ang osprey ay isang uri ng lawi na bihasa sa panguhuli ng isda. Ang Siargao ang isa sa kakaunting lugar sa Pilipinas na pwede kang makakita ng osprey. Sa sobrang pagkahilig nito sa isda, nagawa pa nitong magtayo ng pugad sa taas ng Bakawan. Kung tutuusin, marami pang uri ng ibon ang tinrato ang mangrove forest bilang tahanan. Mahalaga sa mga ibon na ito ang lugar ng Bakawan dahil nagbibigay ito sa kanila ng lugar na mapagkukunan ng pagkain. Samantala ang tuktok naman ng Bakawan ay nagsisilbing pugad para sa kanilang mga anak. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, may 40 uri ng ibon ang matatagpuan sa Del Carmen Mangrove Reserve. Hindi ito alam ng nakararami, ngunit mas malaki ang pakinabang nating mga Pilipino sa puno ng bakawan kesa sa mga hayop. Ang bakawan kasi ang nagmimistulang bakod para harangin ang malakas na alon sa tuwing may malakas na bagyo. Kapag puno ng bakawan ang ating dalampasigan, pinipigil nito na huwag umabot sa lungsod ang bawat hampas ng malakas na alon. Kapag nawala ang bakawan, madali na lang naaabot ang alon sa mga bahay sa tabing dagat. Maliban pa dyan, napag-alaman na 4 hanggang 5 beses na mas mahusay humigop ng carbon dioxide ang mga bakawan kumpara sa kagubatan. Ang ibig sabihin nito, mas mahusay ang bakawan na luminis sa maduming hangin gaya ng lason sa usok ng mga sasakyan at pabrika sa syudad. Kung mas marami ang bakawan, siguradong mas malinis ang hangin na ating nahihingahan. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan tungkol sa bakawan? Kung nagustuhan mo ang topic ng mangrove forest, tiyak na mas magugustuhan mo ang susunod nating video. Tungkol naman ito sa mga hayop na matatagpuan sa Florida Everglade. Para mas makilala mo ang mga amazing hayop, ito at panuurin nyo. Nakakita ka na ba ng Everglade? Ito ang lugar sa Florida na palaging baha at puno ng makapal na talahib. Para itong malawak na ilog na may halong damuhan. Bukod pa riyan, may mga bahagi ito na natatakpan ng mga puno. Dahil sa kakaibang kondisyon ng Everglade, maraming hayop ang namumuhay rito. Naging paraiso pa nga ito ng mga naggagandahang hayop. Para malaman mo kung nasaan ang Everglade, andito ito sa timog ng bahagi ng Florida sa bansang Amerika. May lawak ito na 20,000 square kilometers. Ibig sabihin, kasing lawak nito ang probinsya ng Mindoro. Nakararanas ang lugar na ito ng matinding pag-ulan, matinding tagtuyot at hindi mapigilang sunog. Sanay na nga ang mga hayop rito para mamuhay sa pabago-bagong panahon ng Florida Everglade. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung paano mamuhay ang mga hayop rito. Bakit naging paraiso ang lugar na ito sa mga hayop at bakit espesyal ito sa mga tao? Kung bibisita ka sa Florida Everglade, ito marahil ang pinakaunang hayop na makakasalubong mo. Nagkalat sila sa bawat sulok ng lugar na ito. Sila ang mga American alligator. Marami ang nagsasabi na ito ang hari ng Florida Everglade.
Ayon sa tala ng grupong FWC o Florida Wildlife Conservation, tinatayang may 1.3 milyong American alligator ang naninirahan sa Florida Everglade. Malinis kasi ang tubig rito at hitik sa pagkain. Isa sa paboritong kainin ng mga buwaya ay ang mga ibon. Ang lugar na ito ay sagana sa populasyon ng ibon at ito ang panghimagas ng gutom na buwaya. May 500 uri ng ibon na matatagpuan sa Florida Everglade. May mga ibon gaya ng kuwago at woodpecker na abala sa pangungulekta ng nektar ng bulaklak. Kung tutusin, karamihan ng mga ibon dito ay mas abala sa panguhuli ng isda. Gaya na lamang ng American White Ibises na sinasamantala ang dami ng isda. Kapansin-pansin din ang dami ng great egret na namumugad sa puno. Kapag maganda ang panahon, ito ang tsansa ng mga great egret upang magtayo ng kanilang pugad. Para tumibay ang kanilang pugad, kailangan mangolekta ng kahoy ang mag-asawang ibon. Ang mga kahoy kasi na ito ay ang magiging pundasyon ng matibay na pugad na matitirahan ng pamilya ng ibon. Kaya kapag may nakita itong kahoy, agad itong pinupulot ng egret. Yun nga lang, mukhang may masamang plano ang buwayang ito. Naobserbahan sa video ang tusong paraan ng buwayang ito para makahuli ng egret. Lumalangoy ang buwayang ito nang may daladalang kahoy sa kanyang bibig para lapitan siya ng mga ibon. Kapag may lumapit na ibon para kuhanin ang kahoy, wala itong kamalay-malay na nabiktima siya sa patibong ng buwaya. Alam mo ba na hindi lang buwaya ang kinatatakutan sa lugar na ito? Naging tahanan rin kasi ito ng higanteng Burmese python. Kahit feel at home sa Florida Everglade ang mga Burmese python, sila naman ay invasive species. Ang mga Burmese python ay invasive species dahil hindi naman talaga ito native o likas na matatagpuan sa Florida Everglade. Pinakawalan lamang ito sa Florida noong 1930s ng mga taong mahilig mag-alaga ng ahas mula Asia. Simula noon, hindi na napigilan ang pagrami ng python sa Florida Everglade at kinakain na nito ang mga native na hayop gaya ng raccoon. Isa sa may pagmamalaking kayamanan ng Florida Everglade ay ang dami ng mga isda sa lugar na ito. Alam mo ba na may 300 klase ng isda na native sa ilog na ito? Mahalaga ang papel ng mga isda sa ilog dahil sila ang pangunahing pagkain ng mga gutom na hayop. Isa sa palaging kumakain ng isda ay ang mga dolphin. Dito sa Florida Everglade, nakitaan ng kakaibang taktika ang mga dolphin sa panguhuli ng isda. Nagtutulong-tulong ang pamilya ng dolphin para pagsamasamahin ang mga isda sa isang pwesto. Kapag magkakasama na ang mga isda, ginugulo nito ang putik sa lupa upang bumuo ng parang lambat. Sa ganitong paraan, nako-corner sa gitna ng bilog ang mga isda. Kapag na-corner na ang mga isda, isa-isa itong magsisitalunan. Ito naman ngayon ang kanilang tsansa para saluhin ng kanilang bibig ang mga isda. Napakatuso ng ganitong paraan ng panguhuli ng isda dahil sino mag-aakala na ang ganito kahusay na taktika ay kayang isipin ng mga dolphin. Maliban sa mga dolphin, mayroon pang ibang sea mammals ang nakatira rito. Sila ang West Indian manatee. Hindi ito katulad ng mga dolphin na kumakain ng isda. Sa halip, mas kinakain ito ang mga damo na tumutubo sa ilalim ng tubig. Dahil sa paborito nilang kainin ng mga damo, tinatawag rin itong sea cow. Pagdating ng buwan ng Marso, mabilis na nagbabago ang panahon. Ito kasi ang simula ng panahon ng tagtuyot. Sobrang lakas ng sinag ng araw rito, kaya mabilis na natutuyo ang ektarya ng lupa na dati ay nababalot ng tubig.
Ang dating malawak na ilog ay isa na ngayong natutuyong lupa. Tuwing panahon ng summer, ubos na ubos ang tubig sa Florida Everglade. Ang init rito ay kayang umabot ng 40 degrees Celsius. Masama ito para sa mga hayop rito dahil ang tagtuyot ay senyales ng mahabang panahon ng taggutom. Ito ang panahon na pinakamahirap sa buhay ng buwaya. Para sila ay mabuhay, kailangan nilang humanap ng lugar na may tubig at pagkain. Kapag nanatili sa lugar na ito ang buwaya, maaari siyang mamatay sa matinding gutom at sobrang init. Kailangan niyang maglakbay ng milya-milyang distansya para humanap ng ilog. Pero sa ngayon, ibabaon na lamang niya muna ang sarili sa putikan para takasan ng init ng araw. Iba naman ang hanap ng pagong na ito sa gitna ng kalsada, itlog na kanyang nailabas at humanap ng ibang pwesto. Gayunpaman, may 100 itlog pa rin ang natitira sa tiyan ng pagong na pwede niyang ilabas sa mas ligtas na lugar. Sa ngayon, mag-enjoy na muna. Iba naman ang taktika ng mga yellow-crowned heron. Inaabangan nito lumabas sa lungga ang paborito nitong talangka. Siyempre, dahan-dahan na sa paglapit ang ibon para hindi matakot ang kanyang target. Yun nga lang, narinig nito ang kaluskos ng raccoon kaya nagtago agad ng talangka. Sinubukan muling hulihin ng heron ng talangka. Sa ikalawang pagkakataon, natakot na naman ng talangka dahil sa ingay ng yapak ng usa. Palagi nasisira ang plano ng heron dahil sa ingay ng ibang hayop. Kailangan lang niya ng konting tiyaga at pasensya at makakahuli rin siya ng talangka. Sa wakas, nagtagumpay ang heron na makahuli ng pagkain, ngunit mukhang hindi ito magpapahuli ng buhay. Kailangan lang niyang putulin ang mga braso nito para madisarmahan ng panipit. Dahil sa sobrang init ng panahon, hindi maiiwasan na masunog ang malawak na damuhan ng Florida Everglade. Mabilis na kumakalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon. Walang magawa ang mga hayop kundi ang umiwas sa delubyo. Kung hindi sila magsisilikas, maaaring sila ang matusta sa apoy. Kahit maraming napinsala sa apoy, may dala naman itong biyaya para sa mga nakatira rito. Ang mainit na usok ng apoy ay naging mitsa para suyuin ang langit na magbuhos ng ulan. Rinig na rinig sa buong Everglade ang kidlat ng nagbabadyang ulan. Mahalaga ang panahon na ito dahil ito ang ulan na pinakahihintay ng mga hayop rito. Kapag bumagsak ang ulan, siguradong mababasa ang lahat ng hayop. Masaya ang lahat ng mga hayop sa Everglade dahil sa wakas, tapos na ang panahon ng matinding tagtuyot. Ang dating natutuyong lupa ay unti-unting bumabalik sa pagiging ilog. Masayang-masaya ang mga buwayang ito pagkatapos ng malakas na ulan dahil nakalalangoy na naman sila sa tubig baha. Dahil sa naaangkop ang panahon para sa buwaya, ito ang kanilang oras para humanap ng pag-ibig. Ang mga lalaking alligator ay gumagawa ng tunog para akitin ang mga babae. Kakaiba ang estilo ng mga buwayang ito dahil nanliligaw sila ng babae sa paraan ng paggawa ng ingay. Habang ang ibang buwaya naman ay tapos na sa pakikipagligawan. Meron na kasi silang mga anak na kailangang bantayan. Ang mga nanay na alligator ay masugid na nag-aalaga sa kanilang mga anak sa loob ng 1 taon. Kailangan nilang protektahan ang kanilang anak mula sa mga kalaban na may balak kumain sa kanila. Maswerte ang mga buwayang ito dahil mahal na mahal sila ng kanilang nanay.
Yun nga lang, naispatan ng Burmese python ang anak ng alligator. Ngayon, pinaplano ng python kung paano niya matitikman ang mga bagong silang na buwaya. Tinangka ng higanteng sawa na lumapit sa mga baby alligator. Pero, hindi nagtagumpay ang masamang plano ng ahas. Agad na kasi siyang nakita ng nanay ng mga batang buwaya. Bumaliktad na ang kapalaran dahil ang sawa na ngayon ang kinain ng buwaya. O ano, nag-enjoy ba kayo sa panonood ng mga hayop na makikita sa Everglade? Kung totoong nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Thank you! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!